Wait. You could die. At least tell me your name. It is not important how you came into this world. What is important is what you did with your life. Marojas. Isang 16 na taong gulang na dalagita ang ginahas at pinatay pa sa harap po mismo ng kanyang boyfriend. Nakita sa CCTV camera ang pagpatay ng riding in tandem criminal sa isang lalaki sa Novaliches, Quezon City. Dalawang lalaking riding in tandem na nang snatch ng cellphone ng isang gina. Talagang ngayon, wala na yung pangmayayaman lang. Ultimo na mga simpleng buhay lang ng ating mga mamamayan ay kinikidnap. At ang masakit nga dito, wala na silang pinipili. Pati nga itong ating kaso sa riding in tandem, wala silang, hindi na yung kala mo yung may pera na malakihan. Ito, ultimo yung mga naglalakad lang. Yesterday, ang hinold up nila, isang babae. Asa kanila na yung pera. Bakit kailangan patayin pa at buntis pa ito? Kaya nginig lang laman itong nangyayari sa atin na kung saan talagang naglipana na ang mga walang hiya at saka yung mga kriminal na parang hindi na kayang kontrolin ng ating kapulisan, parang wala na tayong proteksyon na nangyayari sa kasalukuyan. Nakunan din ng CCTV ang dalawang insidente ng nakawan sa loob naman ng isang subdivision sa Quezon City. At nababahala na po ang mga residente dahil sa tila nagiging paboritong target ng mga kriminal ang kanilang subdivision. Sa isang restaurant sa Timog Avenue, Quezon City, kita pa sa CCTV ang lalaki at babaeng ito na namimili ng o-orderin sa menu. Bigla na lang pumasok ang isang lalaking naka-helmet at tinutukan sila ng baril. Kinuha niya ang bag ng babae bago siya umalis. Niyakap na lang ng lalaki ang kasamang babae at halos natulala na lang sa nangyari. Kita sa video habang naglalakad ang isang babaeng biktima. Makikita ring huminto ang isang motorsiklo, umatras sa mga ito. Saka tuluyang bumaba ang isang sakay. Nilapitan niya ang babae at saka sa pilitang inagaw ang kanyang cellphone. Hinabol pa niya pero hindi na inabutan. Isang dalaga dinukot at hinali umano ng 3 lalaki sa Navotas. Kwento ng biktima, nakadroga ang mga suspect ng gawin ng krimen. Hinagisa ng granada ng riding in tandem ang isang istasyon ng pulis sa Maynila. Ayun, yung mga kriminal masyadong mabangis at talagang walang awa sa kanilang mga biktima. Kasi noon, kapag nakuha na yung gusto, pera o kung ano man, tapos na. Hindi na sasaktan pero ngayon pinapatay pa. Ano kaya may kinalaman kayo ito na nakagamit o nasa ilalim ng impluensya ng illegal na droga itong mga kriminal na ito? Yan, isa pa yan, na sa ngayon, naglipana na naman ang droga dito sa ating bansa. Na kung saan halos lahat, pati sa probinsya, talagang ito ang punot dulo nitong krimen. Hindi sila makakagawa ng karumal-dumal na krimen not unless nakadroga. Kahapon, nakita nyo yung nandun sa tulay na tumalon, hindi magagawa ng isang tao na hindi under the influence of drugs yan. At saka yung lalong-lalo na ngayon, ang lalakas ng loob na mang-hold up pagkatapos ayun na nga, hindi sila masisiyahan na nakuha na nilang pera, papatayin pa nila yung kanilang biktima. Kung dati, pulis patola ang bansag sa ilang alagad ng batas, sisikapin daw ng Philippine National Police na gawing pulis panalo ang tawag sa kanilang hanay. Sa pamagitan niya ng Oplan Lambat Sibat, ang bagong sistema sa pagtugis sa mga kriminal. From 918 incidents a week, crime, we're down to 350 a year later. Balikan natin ang ulat ni Bon Aquino kaugnay ng Oplan Lambat Sibat. Bon? Bukod sa mga umano'y illegal na droga, ilang armas din ang nakumpiska sa Oplan Lambat Sibat sa Cainta, Rizal. Sinalakay ng mga otoridad ang isang barangay sa Zamboanga City bilang bahagi ng kanilang Oplan Lambat Sibat. Arestado sa ikinasang Oplan Lambat Sibat sa Barangay Alabang, Muntinlupa. Naaktuhan umanong gumagamit ng shabu ang mga suspect.
pero itinanggi nilang sa kanila ang mga nasabat na droga at drug paraphernalia. 18 nahuli sa magkahiwalay na operasyon ng mga pulis sa Rizal at sa Manila. Karamihan suspects nasangkot sa illegal na droga. Umaaksyon si Jose Lopez. How did we do that? It wasn't easy. First, we did an audit of all the blotters in NCR. Next, we geotagged where the crimes were happening. Third, we informed the policemen. We actually did basic business school protocols. If you cannot count it, you cannot manage it. So every week, roughly 500 Filipinos are not victimized by crime because we solved it. Is it glamorous? No. Does it make headlines? No. But there's 500 people every week that are no longer victims of crime. 1.7 million Filipinos use drugs. The most popular substance being abused in the country is still shabu. This is methamphetamine. The proliferation of illegal drugs in the country, especially in the National Capital Region, has become alarming. According to the Philippine Drug Enforcement Agency, 92% of the 1,706 barangays in Metro Manila are affected by illegal drugs, which means there is a user, pusher, or manufacturer of illegal drugs in the area, while 20.5% or more than 8,000 barangays are affected nationwide. Law enforcers have been planning this drug raid for months. At the end, only 6 sachets of meth were found here, a small quantity in a country where over 100 kilos of the drug are consumed every day. That's according to Myrna. She's asked to keep her identity hidden. For 15 years, she's worked as a fixer, putting international drug sellers in touch with local distributors. She's also a police informant. The Chinese are the ones who run the biggest syndicates here in the Philippines. It's through connections that they're able to come in. There are those transported in by sea. We also have our own factories here, and they just bring in the chemicals needed for production. The most popular drug is meth, known locally as shabu. But there's also a market for cocaine, marijuana, ecstasy, and other emerging party drugs. There's so much money to be made that aside from the Chinese, there are also Mexican and West African drug operators. Kumpirmado pong nasa ating bansa na ang kilabot na Sinaloa Drug Cartel na nakabase sa Mexico. Iti matapos na mahuli ang isa nilang miyembro sa isang buy-bust operation sa lungsod ng Makati. Pinalakas ng mga otoridad ang kampanya laban sa illegal drugs. Higit 200 milyong piso. June 11, 2015, higit sa 200 milyong pisong halaga ng shabu ang nasabat sa West Avenue, Quezon City. Walang kawala sa mga otoridad at isang Chinese. September 27, 2015, 13 milyong pisong halaga ng shabu ang nasamsam sa Pasay City. Nasabat ang nasa 20 kilo ng shabu na nagkakahalaga. October 1, 2015, 100 milyong pisong halaga ng shabu ang na-corner sa isang Chinese national sa Quezon City. Ang sunod-sunod na Oplan lambat-sibat na ito ay pagpapakita raw na talagang seryoso ang mga otoridad sa kampanya laban sa illegal drugs. Ganito talaga kaseryoso yung ating kampanya against sa illegal drugs. Makikita namin na may correlation yung legal drugs na gumagamit, nagbebenta related dun sa mga cases of robbery and theft. Aminado nga po ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na sadyang malaki ang problema ng ating bayan sa paglaganap po ng illegal drugs. Katunayan, sa Metro Manila pa lamang ay umaabot daw sa 92% ng bilang ng mga barangay ay apektado na ng illegal drugs. Pero kahit na sunod-sunod ang hulihan, bakit tuloy pa rin ang pagkalat ng droga? Matagal na pong usap-usapan na may bahagi po ng mga nahuhuling illegal drugs ang nare-recycle at bumabalik nga sa merkado. Usong araw ang recycle ng mga nakukumpiskan droga at ang mga kasabwat, mismong mga pulis o agent na tumutugis sa mga tulak. Siya si Elias Sara, impormante ng mga otoridad na kalaunay gumamit at nagtutulak na rin ng droga. Nakakausap namin yung mga pulis, mga operatiba. Tapos yun, hinihingaan ng trabaho. Sila yung nagbibigay sa akin. Tumatawag, nag-aalok kung may mapapagpasahan ako or kung may buyer ako. Sa pagtutulak ni Elias Sara, wala daw siyang puhunan. Ang kanya kasing supply galing daw mismo sa mga kontak niyang alagad ng batas. Galing sa huli ng mga iba-iba, may pulis, PDEA. Depende sa usapan.
Itong kinumpirma sa amin ni Mario na aktibo pa rin sa serbisyo at alam ang pasikot-sikot sa operasyon ng otoridad patungkol sa illegal drugs. Hindi po dinideclare lahat. Pagtawag po ng media, na-declare na po namin lahat kung ilan ang dideclare namin. Iba tinatago na po namin para may gawin po rin po kami pera. Para gagawin po namin pera, papabinta namin sa mga asset namin, mga bata namin. Pag 10 ang nilutang sa media, siguro mga 20 ganun o kaya 10 rin, kalahati rin. Malaki po talaga. Kasi pera po yan. 30% po para sa chief of police, 20% para sa IP namin. Yan yung sobra. Amin po. Sa panguhuli pa lang nagkakalamangan na pala. Paano pa kaya sa imbakan ng ebidensya? Isinasaad sa batas na Comprehensive Dangerous Drugs Act ang tamang proseso sa paghawak ng ebidensyang droga. Dapat magkaroon ng physical inventory, which is kailangan in the presence ng prosecutor's office, media, saka elected official. 2 out of the 3 na lang ang kailangan. Once nasampahan na ng kaso, sabi ng batas, within 72 hours dapat you destroy the evidence. Mag-iiwan ka lang ng sample for the courts. Pero aminado ang Philippine Drug Enforcement Agency na hindi nila nasusunod ang patakaran. Kung hindi nga natutupad ang probisyon ng batas sa agarang pagsira ng nakukumpiskang droga, ang tanong, hindi nga ba talaga nagagalaw ang ebidensyang iligal na droga sa likod ng pintuang ito? Hindi lang daw sa hulihan madalas nangyayari ang palusutan dahil kahit ang ebidensya sa mga imbakan naipupuslit pa. Ibibenta rin po namin. Minsan nga po ang ebidensya, pinapalitan po namin ng tawas. Pag pina-crime lab na po, pag positive na po, papalitan po namin ng tawas. Pag pinilisit sa korte, tawas na po yun. Pero giit ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, napakahigpit ang seguridad sa kanilang imbakan. Kung wala kaming court order, so hindi namin pwedeng buksan yung evidence room. Ang evidence room namin, merong 3 minimum lock. Merong CCTV. Bubview lang yan ng aming Director General as well as Plans and Operations Service. Kaya lang ang CCTV nito hindi naman gumagana. Pero ang bulok daw na sistemang ito ay hindi na ngayon umiiral. Sa kampanya natin, ito yung number 1 pinag-uutos natin sa mga operatiba, na yung pag-inventory ng mga illegal drugs, dapat actual. Nandoon yung mga witnesses natin from the media, from the barangay officials, at kung sino may respetado na miyembro doon sa komunidad. Ang problema natin, yung nanguhuli, siya rin yung nagbebenta ng mas mura. Kung hindi magsiseryoso sa kampanya laban sa droga, tiyak ang krimen hindi pa rin masasawata. May droga sa Davao ngayon. Ngayon lang, gusto mo samahan kita makakabili tayo ng droga sa Davao Ganon din sa Makati. Droga? May droga ngayon sa Makati. Pwede tayo bumili ng shabu, pwede tayo bumili ng cocaine, pwede tayo bumili ng heroin. Alam ko yan